Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong gabi ng Miyerkules. Okay, so inaabangan natin yung ating FOMC. Ito yan mamayang 2:00 ng madaling araw, 1, 2, 3, 4 hours from now. Okay? So pag ito nabawasan, pag ito tumaas, dun tayo magbe-base kung ano yung mangyayari. Pero sa tingin ko is magpo-post lang to, and then ang aabangan natin is yung comment ni Kevin Walsh kung maging hawkish o dovish. No, dun tayo mag-aabang lahat halos, no? Pero gagalaw na to pagdating pa lang ng 2:00, mga idol, no? Pwede na tong mag-move, no, magwasiwas ng 2:00. Hindi natin alam kung saan papunta yan, mga lods. Actually, hindi ko pa nga alam kung maglalagay na ako ng lock profit mamaya-maya, siguro mga 1:00, mga lods, no. Pero ngayon, so far, ang ating XRP, ongoing profit tayo, mga idol, no. Ayan. At sa ating Doge naman is ito. Okay? So, maliit lang sa Doge, although mas malaki yung margin natin dito. No, kaya lang maliit lang yung leverage natin. Sa XRP naman, maliit yung margin natin pero malaki yung leverage natin. Okay, so wait tayo. Ang ganda ng ano rito ng RSI, parang paangat. So hintayin natin kung saan papunta. So ayun yung ating chart, no? So punta na muna tayo sa mga news natin, mga idol. Ito, medyo ano to, trending ngayon talaga yung mga ganito. Isa na namang na-hack, no? Apple faces lawsuit over alleged Bitcoin scam. Apple is facing a lawsuit. Mismong Apple to, mga idol. Apple is facing a lawsuit for allegedly hosting a malicious BTC wallet application on its App Store despite receiving direct reports of massive digital asset theft. According to the lawsuit, Apple kept the scam app functional on its store even after a report from one of its users about the loss of 875,000. So kahit may nag-report na, no, na nawalan na siya ng $875,000, hindi pa rin tinanggal ng Apple. This apparently led to the same app running again and the next person losing close to $840,000. So dahil diyan, nagkaroon ng lawsuit ngayon ang Apple dahil hindi agad nila naagapan, no? Grabe, no? Usually ang mga nagkakaroon talaga ng mga hack ngayon, Apple Store, no? Yung iPhone. Tayo wala tayo noon, pangmayaman yun eh. So, pero grabe, no? Nawalan ng 875,000, hindi pa nila inasikaso. Ngayon, may nawalan ulit ng 840,000. So, ngayon na demanda na sila. So, ayan yung mangyayari, no? Ingat kayo kung ano yan, ano ba yun? Ano bang app yun? Nakalagay dito, alleged malicious wallet application. Wala kasing nilagay eh. Mga lods, no? Walang nilagay. Punta naman tayo dito. Speaking, no, yung ating first half ng 2026, mga lods, ngayon, was the most hacked 6 months in crypto history. Imagine that, mga lods. 6 months, no? Yung first half natin ngayon is, ito yung pinaka most hacked na panahon. 212 exploit drained 1.1 billion, 3.4 times more incidents than all of 2025 mismo, no? Kumbaga, tatlong doble ng mga nahack ng 2025, nasa kalahati pa lang tayo ng 2026. North Korea's Lazarus Group was behind 55% of all losses, roughly $609 million. Their two biggest hits, yung Kelp DAO, 292 million, and Drip Protocol na 285 million. Total $575 million. Compromised private keys cost 74% of all dollar losses. The Blockade Security Report also plagued the first ever AI prompt injection exploit where an attacker tricked an AI agent into approving a 216,000 transaction. Grabe, no? AI na yung nag-trick, no? Tinrick niya yung AI, no? Para maaprobahan yung kanyang $216,000 na transaction.
So hindi pa tapos 'yan mga idol. Marami pa ring nangha-hack ngayon. Ito nga lang yung latest, yung sa Apple. So dagdag na naman yun sa statistic ng mga na-hack ngayong first half ng 2026. So lagi kayo mag-iingat mga idol, lalong-lalo na ngayon, no? Sa mga cellphone, nako, mag-ingat kayo sa mga phishing site, doble ingat mga lodi, okay? Ito isa sa mga super trending news ngayon, mga idol. Kilala niyo ba si Pavel Durov? Ayan, Russia puts Telegram founder Pavel Durov on international wanted list. Nako, wanted po si Pavel Durov, ang CEO ng o founder ng Telegram. Telegram and Toncoin co-founder Pavel Durov is now on an international wanted list. Russia's Federal Security Service, no? Says authorities charge him with facilitating terrorist activity through the messaging platform. So ginagamit yung Telegram para sa terrorist activity. The FSB alleged Telegram failed to remove channels used by the extremist groups and Ukrainian intelligence. Durov has previously denied the allegation and accused Russia of pressuring Telegram. So nilagay na siya sa wanted list, mga idol, ng Russia actually, mga lods, no? At pinagbintangan siya na nagagamit yung Telegram para sa mga terrorist activities. Okay, so grabe yan mga lodi. Alam niyo si Pavel Durov, sa kanya ko narinig yung mga bagay na Sobrang yaman kasi nito mga idol. Siya yung hindi bumibili ng properties. Hawak niya lang yung pera niya, punta siya kung saan niya gusto. Kasi sabi niya, once na bumili ka ng properties, magiging responsibilidad mo yun. Makakapigil sa yun para hindi umalis o kung ano man. So, ang ginagawa niya, hindi siya bumibili ng mga properties para kahit saan pwede siyang pumunta, wala siyang iniiwan. Ganun yung kanyang diskarte sa buhay. At ngayon, terrorist tuloy, sorry. Nasa wanted list na siya. Okay? So, dito naman tayo. New Quantum Shield aims to protect existing crypto wallets. Blockchain security firm American Fortress has proposed a quantum-resistant security scheme for existing crypto wallets. The company user says would not need to move funds, rotate keys, or change wallet address. Kasi nga, bago ka tamaan ng quantum key, mga idol, kung ayaw mo palang tamaan, dapat mag-update ka, mag-upgrade ka. No? Remove mo sa ibang wallet. Kasi yung mga old wallet, madidetect niya o mapapasok niya ng quantum computing. No? The approach keeps existing wallet addresses unchanged while adding post-quantum protection. It is designed for Bitcoin, Ethereum, Solana, and other elliptic curve-based blockchains. According to the firm, the proposal relies on zero-knowledge proofs generated from the original wallet seed phrase. The technical paper has been published but has not yet undergone peer review. Pero mga Lodi, ang alam ko dito sa news na to, nabalita na natin to Parang ang sinasabi dito, yung mga wallet lang from 2012 up. No? Pero yung 2012 down, hindi nila matutulungan. Kaya nga kaya nga tawag dito, hindi nila hindi masisave yung wallet ni Satoshi. Kasi nasa 2010 ata yan, 2009. So, yung 2012 up, mga loads, baka matulungan nito. No? Pero yung 2012 down, hindi. Ayun yung problema dito sa update na to. Pero syempre tayo, goods yan. Kasi syempre, pwede tayo dyan, kasali tayo, hindi tayo maapektuhan. Makakapag-upgrade tayo, di ba? At ito naman, good news to kasi mga idol, 50 State Credit Union officially send letter demanding Senate to pass Clarity Act with key changes. So, 50 state, mga idol, no, unions, gumawa ng letter para nagdidemand sila na ipasa na yung Clarity Act. Si Tom Lee naman, mga idol, Tom Lee sees Clarity Act opening crypto floodgates, no? So naniniwala siya na once na mapasa ang Clarity Act babaha na, no?
Fund Trades Tom Lee says the Clarity Act could open the floodgates for institutional crypto adoption. He urged the United States need a unified regulatory framework to stay competitive. Lee said countries including Japan have already adopted clearer crypto rules. The Bitmain chair said a single federal regulator would replace today's fragmented oversight. He also added the Ethereum's recent strength reflects growing investor confidence ahead of a broader adoption. No? So, marami kasing ano ngayon, mga bumo-voice out na sila. No? Yung mga main character bumo-voice out na kasi nalalapit na yung botohan. Next week na po ang botohan, Monday ata. Mga idol, no? So, gusto nila, pinaparamdam nila na gusto nila may pasa yung Clarity Act. At punta tayo dito. At eto nga, no? Sabi ng Bloomberg just confirmed live at the live that 10 Democrats are now likely to vote yes on the Bitcoin and Crypto Clarity Act. The Senate now has enough votes to pass the bill. Bipartisan support is building in Washington, D.C. History is being made. So, marami na nagsasabi, hindi natin alam kung kung verified na. Hindi, marami kasi ako nakitang post na ganito kaya sinama ko na to eh. So, kung mangyayari yun, goods na goods yan mga idol kasi magkakaroon na tayo ng 60 votes. 'Di ba? At kung hindi man, nako ganito yung mangyayari. Senate Clarity Act, US Senate Clarity Act delayed, no? Ito na yung gagawin ng mga crypto investor, mga lods, kapag na-delayed pa yung Clarity Act. Hindi. Ayan, no? Tinalon nyo. Lang na ano lang ako dito. Kasi parang ganito talaga mararamdaman mo kapag na-delay yung Clarity Act. Hindi na pa sa ngayon bago mag-recess. No, August recess, nako. GG tayo, mga idol, no? Tas eto naman, nako, ito, Hong Kong retail just got the green light on XRP. Good news sa XRP ngayon lang to. Yung OSL, Hong Kong Opens, ano to, crypto exchange, XRP USD and XRP HKD o yung Hong Kong dollar to retail at 8 p.m. today. First exchange in Hong Kong to do it. Now, sitting alongside BTC Ethereum and Solana as the only retail approved asset there. Asia keeps building. The on-ramps, the US is still arguing about. So, magandang adoption to pagdating sa XRP. Isa sa mga pinakamalaking crypto exchange sa Hong Kong, nagkaroon na ng XRP green light. Okay? So, ayan yung news natin. Basa-basa tayo ng mga comment nyo, mga idol, sa news natin kanina. Alam nyo, hinihintay ko na lang talaga ngayon yung ating tawag dito, FOMC, no? Sabi rito ni Mentor Jerry, wag kang mag-asawa. Upload idol, nandito kami, lagi nakaabang. Aba, sabi niya, pa-shoutout naman idol OFW here sa Czech Republic, Europe. Ayan, shoutout sa iyo idol Mentor Jerry. Ayaw mo talaga mahuli sa mga matindi mong news palagi. Ayan, shoutout sa iyo idol, ingat kayo dyan sa Czech Republic. Balita ko magaganda ang mga babes dyan Simula noon hanggang ngayon, Kuya Jeb, baka yan na yung sinasabi mo na pagkatapos ng pagtaas ng silver and gold na ngayon ay bumababa na, crypto naman ang kasunod. Pwede nga yan, idol, no? Ayun yung parang tawag dito, program, no? Hindi ko alam, nakalimutan ko. No, yung parang layer, no? Part 1 yun, part 2 yung ganito, ganyan, no? Si Virgil Olisa, $7 lang boss, pinagtiisan ko. Sana ito yung mag 100x after 10 years. Grabe siya, idol. Idol, napad mo ba to? Naku, hindi ko pa alam yan. Kung ano yan, mamaya tignan natin. Si, Toys and Bikes. Si Carlo Bautista, shoutout sa'yo. Totoo yun. Pag bumili ka ng made in China, miski sa phone, ganun din. 100% ang masama pa doon, yung mga mura na phone, hindi pasado yun sa mga mata ng customer nila. Low quality yung LCD na ginagamit nila, kaya mura. Kaya marami sa atin ang nalabo ang mata. Ganun pala yun, no, mga idol, no? Si Boxers, Boxer. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Sabi dito ni Emmanuel Velasco, nawawala na ng pag-asa si Idol.
Malabo na yung clarity. Sorry. Malabo na yung clarity kasi alam nilang asang-asa tayo. Need muna madami ma-liquidate. Tingin ko, ipa-plan B nila yan. Yung di need clarity. Never naman nag-announce ng bull run at bear market. Tamo, last year kala natin lahat bull run pero ending bear market. Pero tingin ko pag madami na nag-quit, biglang ay okay na pala, Clarity Act, joke, joke, joke lang lahat ng bad news, sabi ni Idol. Pwede rin yun, no? I-shake out muna ang lahat. Share ko lang TV, magkakagulatan sa Clarity Act. Ito na kasi yung umpisa ng New World Order. Maglong na tayo, bias na sa short, floor level na tayo, sabi ni Idol. Share ko lang TV. Sabi ni Artanadis, no? 77 like, wake me up na lang sa 2029, sabi ni Idol. Si Mark Anthony, iba talaga intro mo, Idol, tumatatak na. God bless, Idol. Ayan. Shoutout sa'yo, Mark Anthony. Si Skylab, always yan. Shoutout sa'yo. Si Edwin Mangaba. Masusunod pa rin si Trump. Di ba nasa oath nila na susundin nila ang lahat ng utos ng US President. Napanood ko lang sa movie, sabi ni Idol. Pero meron kasi silang dalawang faction di ba? Yung Republican tsaka Democrats. Lods, di pa natitrigger ang 0.8 ng XRP. Sabi ng AI ng BitGet mismo, kapag hindi na hold ang above 1.09, mas ini-expect ng mga analysts ang 1.05 to 1.02, then 0.8. Otherwise, kung ma-hold ang 1.09, ang short bullish, sabi ni Idol. Sana. Sorry Ayan. Unli Popcorn. Sino yun? Si Toys and Bikes yun. Unli Popcorn. Huwag na lang umasa Clarity Act ng US. Buti pa sa Russia na isisingit yung sarili nilang Clarity Act. Tama ka dyan, Idol. Junel Nile, si Peng Kalag, si Peng Wait Coins. Good morning, Lods. Maulan, shoutout po. At salamat po sa update, sabi ni Idol. Si Joms, nag-FOMC na kaninang 2 a.m. Mamaya pa yon, Idol. Si Marisa Plantilla, shoutout sa iyo. Si King Shangsheng. Sarap mag-all-in sa bodega, boss. More dump. Ayan, buti pa si Idol, no? Natutuwa sa dump, oh. Bumanat na naman ng atake ng missile yung Iran. Ano na kaya magiging response ng US dito? Naiiwan na yung US sa adoption ng crypto dahil sa mga sotoy na pinipigilan yung Clarity Act dahil sa sarili nilang agenda. Tama ka dyan. Maganda yung balak ng SEC na gagawa sila ng sarili nilang regulasyon o regulation sa crypto kapag hindi agad na ipasa yung Clarity Act. In short, meron backup regulation habang hindi pa na ipapasa yung Clarity. Tama ka dyan. Parang kagaya ng movie na Batman, The Dark Knight. Yung sinabi mo, Idol, na kaya i-track gamit yung cellphone. Kaya nga siguro binaban ng US yung mga AI-powered robot galing China. Oo nga, Idol. Lahat na ngayon kasi parang natatrack na sa advanced technology natin ngayon, mga loads. At meron nga akong mga napanood, nabasa at nabalitaan na marami ng advanced technology ngayon na hindi nilalabas. Kasi pag nilabas, parang sobrang advanced niya sa panahon na to. Ganun. Mr. Ads, dabish tayo, Lods, sa FOMC. O, ayan, present, Lods, sabi si Mr. Ads, shoutout sa'yo. Si Aldrin Matalag, mas malakas ang galawin mamaya, FOMC, always watching. Ayan, shoutout sa'yo, Idol. Si Romel Babiera, si Corona ko, si Cerezo Joy Neil, ayan, boring ang market, sabi ni Idol. Si Exos Gaming, si Books, at syempre si Santos Jandel ang nag-champion sa atin. So ngayon mga lods, abang-abang lang tayo hanggang alas 2 ng madaling araw. Check natin kung ano ang mangyayari, check natin ang chart, ano na nangyari sa trade natin. So siguro pagdating ng mga 1 a.m., maglalagay na ako ng lock profit or stop loss or kung ano man ang meron, mga loads, no? Ganun yung gagawin natin, no? So, para hindi tayo madamay sa wasiwas. Kung wawasiwas man, mga loads, kasi kung magpo-post to, mga idol, baka hindi siya masyadong magwasiwas eh. No? Kung magpo-post to, ang hihintayin kasi talaga dito is yung sasabihin ni Kevin Wars, mga loads, bago man yung hindi natin alam. Okay? So, waiting lang tayo, check lang natin, mga idol, abang-abang lang tayo. Malamang magla-live si Boss Robo mamaya, manood na lang tayo, no?
Stock tambay. Abangan ko yung live ni Boss Robo mamaya. Kung magla-live siya, no? Oh. So mag-aabang tayo. If ever, baka sumabay tayo. Mga lods, naka-ready na yung kape natin. No? So ayun ang ating news ngayong gabi mga idol, update natin. Overall, mag-ingat kayo sa mga nangahack ngayon, lalo na kung naka-iPhone kayo dahil uso ngayon yan. No? At syempre yung CEO na si Pavel Durov, nagpunta na siya sa wanted list. Yung quantum computing, mga lods, yung update natin sa Clarity Act at syempre sa ating XRP, no? So bagong partnership nila ngayon sa Hong Kong. So ayan, kita-kits tayo mga idol bukas ng umaga. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. At What's up, what's up? Subscribe to Clefs Gaming at subscribe to Jablo. If you want to subscribe to me, it's in the description. thank you. Good night. Kita-kits mamaya sa trading.